Minsan, pakiramdam natin sobrang bigat ng mundo, masamang balita kahit saan, nag-aaway ang mga tao, parang nawawala na ang pag-asa. Pero alam mo ba, noong unang panahon, mas madilim pa ang sitwasyon. Ang mundo ay punong-puno ng karahasan, gulo at tumalikod na ang mga tao sa tama. Pero sa gitna ng kadiliman na yan, may isang lalaki, si Noah, na lumakad kasama ang Diyos. Sabi sa Genesis 6:8, ngunit nakasumpong si Noah ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Isipin mo yan, isang tao, napalibutan ng problema, pero pinili pa rin gawin ang tama. Isang araw, kinausap ng Diyos si Noah. Binalaan niya ito na may darating na malaking baha, isang bagyo na hindi pa nakikita ng mundo. Sinabi ng Diyos kay Noah na gumawa ng arka, isang napakalaking barko. Pero ito ang nakakagulat, nagsimulang gumawa si Noah sa ilalim ng malinaw na langit. Walang ulan, wala man lang ulap. Pinanood siya ng mga kapitbahay niya at pinagtawanan. Ano ba yan, Noah? Ang init-init, tapos ikaw, gumagawa ng barko? Pero tuloy pa rin sa paggawa si Noah. Bakit? Dahil nagtiwala siya sa pangako ng Diyos. Tapos, nagbago ang lahat. Dumilim, langit. Bumagsak ang unang patak ng ulan. Ang mga hayop, mga leon, kalapati, elepante, kuneho, ay dumating dalawa-dalawa sa arka. At nang tumas ang tubig ng baha, hindi lang isang barko ang lumutang, kundi ang pananampalataya ni Noah. 40 araw at 40 gabi ng ulan. Nalinis ang mundo. Lahat ng nasa loob ng arka ay ligtas. Pero pagkatapos, tahimik. Nagpalaya si Noah ng isang kalapati. Lumipad ito palayo, naghahanap ng lupa. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ang kalapati. May dalang sangay ng olive. Pag-asa. Bumaba ang tubig at lumapag ang arka sa tuyong lupa. At pagkatapos, nandiyan na, isang magandang bahagari na nakalabas sa langit. Sabi sa Genesis 9:13, inilagay ko ang aking bahagari sa mga ulap, at ito ay magiging tanda ng tipan sa pagitan ko at ng lupa. Ang pangako ng Diyos. Gaano man kadilim ang mga bagay, laging may pag-asa. Ang kwento ng arka ni Noah ay hindi lang tungkol sa paghatol. Ito ay tungkol sa pananampalataya, biyaya, at isang bagong simula. Kaya kung nararamdaman mo ang pag-isa o takot, tandaan kapag lumakad ka kasama ng Diyos, laging may pag-asa pagkatapos ng bagyo.